mga nagbabalak po na gumawa ng leche flan at iba pang panghimanga sa Noche Buena, ihanda na ho ang budget para sa itlog. Sa ngayon kasi mababa raw ang presyo niyan dahil sapat pa ang supply, gaya sa ilang tindahan sa Marikina Public Market. Pero habang papalapit po ang Pasko, inaasahan ng tataas rin ang presyo ng itlog ayon sa Philippine Egg Board Association. Sa Marikina Market, 7 pesos ang kada piraso ng extra small na itlog, habang 11 pesos naman ang pinakamalaki o yung jumbo. 210 hanggang 285 pesos naman kada tray, depende po yan sa size ng itlog. Sa ibang pamilihan sa Metro Manila, may mabibiling Peewee egg na 6 pesos and 50 centavos hanggang 8 pesos kada piraso. 9 hanggang 10 pesos kada piraso naman ang jumbo size. Bahagyang mas mahal ang brown eggs. Sa 7 hanggang 13 pesos po kada piraso niyan, depende kung medium, large o kaya extra large. Update tayo sa lagay ng traffic dito sa Metro Manila, 6 na araw bago ang Pasko. Kausapin natin ang Director for Traffic Enforcement Group ng Metropolitan Manila Development Authority na si Attorney Vic Nunez. Welcome po sa Balitang Hali, Attorney. Yes, magandang tanghali po Sir Rafi at magandang tanghali sa lahat ng inyong taga-subaybay. Opo, last weekend na po bago yung Pasko. Kumusta po ang inaasahang trapiko sa mga pangunahing kalsada dito po sa Metro Manila? Yes, Sir Rafi, we're expecting ngayong Thursday, Friday, and Saturday magpipik yung volume ng mga vehicles and talagang ito naman po yung panahon na maraming uuwi sa kanilang probinsya. Punuan na ang mga pier, mga provincial bus terminals and even airports. So, ine-expect ho natin yan and ngayon din pong mga susunod na araw, mostly yung mga Christmas parties sa iba't ibang lugar. Sa inyo pong obserbasyon, tuwing anong oras ba kadalasang bumibigat yung daloy ng trapiko o buong araw na talaga? Actually, may mga oras na magaan, especially in the morning. Pero talaga yung peak ng traffic wherein talagang medyo matindi yung buhos ng sasakyan, it would start at 4 p.m. hanggang mga 9 to 10 p.m. Especially sa mga major thoroughfares along EDSA, C5, Commonwealth. Sa ngayon po ba, epektibo pa rin yung mabuhay lanes? Yes, very efficient naman ho siya because every day we're clearing those alternate roads para hindi nga masyadong bumigat ang mga major arteries, major roads natin. That's why yung Special Operations Group namin, araw-araw, morning hanggang hapon, nag-ooperate po sila dito to encourage our motorists at yung ating mga kababayan na gamitin ang alternate roads na ito, yung mga mabuhay lanes because most of these mabuhay lanes are leading to big malls sa buong Metro Manila. This from Pasay, Parañaque up to Quezon City. So kung alam nila kung saan yung mga mabuhay lanes na clear naman namin na araw-araw, mas makakatulong mo ito sa kanila. Bakit po sa mga piling araw lang yung suspension ng expanded number coding scheme? Well, as a matter of policy, ang MMDA would lift the UVVRP on regular holidays or special holidays. Yung mga December 24, 25, December 30, and 31, kasama na rin po yung araw ng January 1. Yun po ang pinili namin because these dates are declared holidays. And mahirap po kasi pag nilift natin yan, na hindi holiday kasi expected rin natin December 22 or 23 and 26 mga balik probinsya or pauwi ulit ng mga probinsya, mas makakadagdag ho sa pag-congest ng traffic if ililift pa natin yung number coding scheme sa mga araw nito. That's why the Chairman Don Artes, ito naman ho talaga yung polisiya namin. Ito ang dineklara ng aming ahensya na lifted ang coding sa 5 araw na ito. Opo, may mga paraan pa po ba kayong tinitingnan para makatulong sa pagpapaluwag ng daloy ng trapiko sa mga ganitong panahon? Yung pag-commute po ba, ini-encourage nyo sa mga kababayan natin, lalo na yung mga dumadaan lamang sa mga major thoroughfares? Yes po, nakikita naman natin na marami na rin nagtatangkilik ng bus carousel along EDSA, MRT and LRT because medyo yun pa rin ho talagang mas mabilis. That's why makita naman natin na ang mga tumatangkilik ng bus carousel pahaba rin yung pila because kahit papano
yun pa rin ang mas nakakatulong at mas mabilis na sakayan ng ating publiko. So we're encouraging them instead na gumamit ng private vehicles, tangkilikin natin yung LRT, MRT and bus EDSA bus carousel. Pero lumalabas po talagang tiis-tiis muna in the coming 4 days dahil nga inaasahang magpipik para ngayon yung trapiko. Yes, Sir Rafi. That's why Sige we're po. appealing. Talagang kung hindi naman ho kayo makakayos, magdala ng sasakyan, please plan your travels ahead of time at magbaon ng mahabang pasensya and make sure that your cars, yung vehicles na gagamitin nyo are roadworthy. Kasi yung mga nasisira ang sasakyan, sagabal pa rin ho ito sa ating mga kalsada. At Okay. marami tayong insidente na namomonitor na maraming stalled vehicles along major thoroughfares that also leads to added traffic jam and congestion. So make sure that all your vehicles, lalong-lalo na yung luluwas ng iba't ibang probinsya, ay siguraduhin nasa maayos na kondisyon po. Sige po, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Sir Rafi, and magandang umaga po. Si Atty. Vic Nunez ng MMDA. Mga balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Humina na ang bagyong Kirvin pero nararamdaman ito sa ilang bahagi sa Mindanao. Sara, kumusta ang sitwasyon dyan? Rafi, bagamat humina na bilang low pressure area, nagpaulan pa rin sa ilang lugar dito sa Davao Region ang dating bagyong Kerubin. Sa Panabo, Davao del Norte, abot-tuhod na baha ang naranasan sa National Highway kagabi. Nagpabagal ito sa trapiko. Sinuong na rin ng ilang residente ang baha para makatawid. Walang pasok ngayong araw sa lahat ng eskwelahan at tanggapan ng gobyerno sa lungsod. Landslide naman ang idinulot ng pag-ulan sa Barangay Tuburan sa Mawab, Davao de Oro. Nagdulot din yan ng aberya sa mga motorista. Pansamantalang isinara ang kalsada para sa isinagawang clearing operations. Mahigit isang linggo matapos pumutok ang kanlaon, 37 evacuees sa La Castellana, Negros Occidental ang sumakit ang tiyan. Dahil yan umano sa kinaing menudo. Ang ilan sa kanila kinailangan pang dalhin sa ospital at turukan ng dextrose. Kinumpirma ng alkalde ang insidente at sinabing nanggaling ang ulam mula sa donasyon ng isang pribadong grupo. Patuloy ang investigasyon dyan ng mga otoridad. Para maiwasang maulit, nanawagan ng LGU sa mga nais tumulong na makipag-ugnayan sa donation management team para mas ma-monitor ang mga donasyon. Hindi tuloy bukas ang pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa national budget para sa 2025. Ayon sa Malacanang, may mga bahagi kasi ng budget na nais i-veto o harangin ng Pangulo. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Nakapulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga miyembro ng kanyang gabinete, kabilang ang Executive Secretary, mga kalihim ng Budget, Finance, Public Works at National Economic Development Authority, ang paksa, ang panukalang 2025 National Budget. Sa Biyernes sana nakatakdang pirmahan ng budget. Pero sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi yan matutuloy dahil kailangan ng oras para sa masusing review. Hindi pa malinaw kung kailan pipirmahan ang budget, pero kinumpirma ni Bersamin na may mga bahaging i-veto. Wala namang pagkontra rito ang liderato ng Kamara at Senado dahil bahagi ito ng proseso. Sa ilalim ng Article 6, Section 27 ng 1987 Constitution, may kapangyarihan ang Pangulo na i-veto ang anumang batas na ipinasa ng Kongreso. Sa ilalim din ng Konstitusyon, pwedeng i-veto ng Pangulo ang partikular na items o bahagi lang ng budget. Kabilang sa pinupuna ngayon sa ipinasang budget sa Bicameral Conference Committee ang halos 215 billion pesos na dagdag sa budget ng DPWH kumpara sa nakasaad sa National Expenditure Program o ang proposed budget na isinumite ng ehekutibo. Mahigit 17 billion pesos na dagdag sa Kamara at mahigit 1 billion pesos na dagdag sa Senado. Gayon din ang mahigit 11 billion pesos na kaltas sa budget ng DepEd at pagtatanggal ng subsidy ng PhilHealth. Pinupuna rin ang 26 billion pesos na budget para sa Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP na tinanggal sa bersyon ng Senado pero ibinalik sa BICAM. Ayon sa law expert na si Professor Dangat Maitan, pagtatanggal lang ng partikular na item ang pwedeng gawin ng Pangulo. Hindi niya pwedeng ilipat sa ibang kagawaran ng budget na tinanggal sa ibang programa. Halimbawa, kung i-veto ng Pangulo ang pondo para sa AKAP, hindi na pwede gastusin ang pondong nakalaan dito kahit sa ibang programa. Mananatili ang pera sa National Treasury. Kung i-veto naman ang PhilHealth budget na zero na ang subsidy, hindi pa rin mababalik ang orihinal na alokasyon na 74 billion pesos.
Congress has to respond, I don't know, next time or next year, mas maingat sila, or mga kailangan ng special appropriations eventually, no? Pag kailangan, it looks like kailangan talaga ng pera for certain things. I think may mga emergency naman yan eh. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang pag-veto ng Pangulo pwede pa ring i-override o ipawalang bisa ng Kongreso. Pero hindi pa raw ito nangyari sa kasaysayan, ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Pwedeng mag-insist ang Congress na hindi, ano pa rin yan, kailangan maging batas pa rin yan. Pwedeng mag-insist by 2/3 vote of Congress per House. Voting separately, ano tawag doon, override the veto. Wala kasi super majority ang special majority ang kailangan eh. More than just simple majority. Syempre, mga allies ng presidente naman ang nasa House at saka nasa Senate. So dapat hindi mangyari. Pwede rin daw i-reconvene ng Pangulo ang Bicameral Conference Committee para ayusin ang budget. What he needs to do is prevail upon Congress to withdraw yung kanilang binigay na bill dun sa presidente para so that they can fix it. Yun ang natingin kong pinaka viable na solution here without making the president veto the entire budget. Sabi ng Senate President, pwede naman i-augment o dagdagan ang pondo pagkatapos maipasa ng budget. It's in the special provisions. The Speaker, the Senate President, the President, the Chief Justice, all the heads of agencies, of constitutional agencies have that power. Because they have fiscal autonomy. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tatlo ang sugatan matapos magkabanggaan ang isang pickup truck at dump truck sa Maguindanao del Norte. Sa Lapu-Lapu, Cebu naman, ginilitan na, hinampas pa ng bote ang isang customer ng KTV bar. Ang mainit na balita hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Hawak-hawak pa ng isang lalaki ang kanyang leeg matapos siyang gilitan at hampasin ng bote sa isang KTV bar sa Lapu-Lapu, Cebu. Parigla. Kay wala may altercation nga nahitabo. Pagkanta ng tawhana, nga nahitabo. Gibunalan ang ulo. Ayon sa pulisya, mag-isang umiinom ang biktima at kumakanta sa videoke. Matapos kumanta, nilapitan siya ng dalawang customer na nasa kabilang mesa. Nadala sa ospital ang biktima at nagpapagaling pa. Iniimbestigahan na rin ng pulisya ang motibo sa krimen. Sinisilip na rin ang kuha ng CCTV sa iba pang establishmento para matukoy ang mga sospek. Ilan ito sa mga larawang in-upload sa social media kaugnay sa away trapiko sa Lapu-Lapu, Cebu. Base sa investigasyon, gusto umano ng nakatatandang sospek na mag-overtake pero hindi siya napagbigyan ng isa pang motorista. Nakita ng nakababatang sospek ang komprontasyon ng kanyang ama at ng motorista. Pinagbantaan umano ng mag-ama ang motorista at pilit pinabababa sa sasakyan. Ang mag-amang jeepney driver may dala pang kutsilyo at barbecue sticks. Sumuko sa pulisya ang mag-ama pero pansamantalang nakalaya matapos walang naisampang kaso. Wasak ang unahang bahagi ng isang pick-up truck matapos makabanggaan ang kasalubong na dump truck sa National Highway sa Barangay Bito, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sa inisyal na report, 3 ang sugatan mula sa 2 sasakyan na agad isinugod sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Nico Sereno ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.